magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening mga kapatid! Ay, good afternoon pala. Maya-maya pa po ang good evening. Welcome to our Wednesday Bible Study. Thank you, Lord. Ayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at kasama naming nag-aaral ng salita ng Diyos. Jane, tingnan natin sino yung mga naunang mga nag-abang talaga. Ayan, batiin po natin sila. Hello po sa inyo and stay tuned. Yan. Ang una ko nakita kanina, si Sister Shirley Barrera de la Peña from Baguio Outreach. Happy watching po mga kapatid. Sister Maricel Balangkit Palma. Hello, Sister Cel. At hi, MJ Belmonte. Kumusta ka na? Good evening po, Sister Celine Mendoza ng ating Talisay Outreach. Yan. Thank you po for watching, Sister Eileen, at lahat po ng mga nasa Bulacan, taga Bulacan. Sila Sister Cecil and family, sila Brother Benny and family, Calderon family. Sino ba yung mga nasa Bulacan? Navarro family, Navarro Gatmaytan family. family. Ayan, Ligaspi family. Ayan ang ating mga kapamilya, kapuso at ka-comfy. Wow, meron ka comfy. Ayan, Alam ko kung Sister kanino Fritz. galing yun eh. Ayun. Kay Sister Fritz. And hi din po kay Sister Seni Dondoyano. Babes, Sister Babes pala siya. Dondoyano. Oo. Babes, ayun. Batiin ko rin po muna yung aming mga prayer meetings. Hello po sa aming Ramos Prayer Group.
sila Sister Grace and family po, sila Sister Mila, sila Nanay Feli. Nanay Feli, malapit na pong yung ating new song. At saka ang mga taga-Olonga po, Sambales, Bataan Prayer Group, sila Mami Flory. Mami ni Sister Nona. Hello, Sister Nona, kay Brother Michael. Sila Sister Camille, sila Sister Ann, mga pinsan ni Brother Doc Lopez. Ayan. Sa Dinalupihan. Oo. At saka sila Sister Merly, at saka sila Brother Guy, at lahat po ng mga kapatiran na natin dyan sa Olonga po, Sambales, Bataan Prayer Group. At ang aming prayer meeting naman po ng Wednesday sa Greenland Prayer Group. Sabi nga, Blessed Greenland Prayer Group. Sila Sister Joy, sila Sister Agnes, sila BFF Sister Chayong, sila Sister Bea. Salamat po at palagi kayong nanonood. Alam namin nakaabang kayo palagi sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Good evening din po kay Sister Tess Malabonga ng San Pablo Outreach at ang mga kapatiran nating nanonood sa San Pablo. Sister Kuya Enol, sabi mo dun sa kahapon, meron pa pong mga susunod na araw kahit di ka namin nakasama sa celebration kahapon ni Pastor. Pag bumalik ka at magaling ka na, kakain ulit tayo. Ayan, nagtanggal nga po pala kami ng face mask at saka face shield kasi nakikain naman po ako sa kanila kagabi. Nag-birthday po kasi. Magkapatid nga po pala kami ni Sister Jennifer para po sa hindi nakakaalam. At isa pa nga po pala, kasi madami po kasi pagka nag-greet ba, lagi kasi Sister Jen, Brother Elmer. Sister Tata po ako mga kapatid at siya po si Sister Jen. Ayun. Siya po ang... Si Ate Jen po ang pinaka-matanda. Ayan, pinaka-matanda. Pinaka-matanda. Wag na po natin pag-usapan ng pinaka-maganda. Kasi nanay po namin yun. Oo nga. Lagi po kasi nilang sinasabi pag nakita po yung bunso naming kapatid, ang layo daw po. Sabi ko kasi pinag-practicean ako. Tapos pagdating dun sa bunso, perfect na. Hello po, Sister Tikya, Sister Rosie Wata. Ay, si Sister Rita. Hello, Sister Rita Manggao ng Quezon City. Thank you, Lord po. Sister El Maragas. Sister Marisa Cabahog sa ating Masalisi Prayer Group. Good evening po. Sister Ami Hernandez. Sister Vicky Alangila ng Italy. Nasa Italy na po siya. Thank you, Lord. Good evening po. Ay, hindi pala good evening ngayon doon. Morning. Hello, Brother Patrick Besite, Sister Marisa Rodaldo ng ating Mendez at lahat po ng mga taga Mendez. Sister Alpha, hello. Hello, Brother Andy. Magadya. Sister Ami Cuartero ng Katandala Prayer Group. Good evening po sa inyong lahat na nakaantabay po sa ating Wednesday Bible Study. Ayan. Hello din kay Sister Eloy. Miss na rin kitang kakwentuhan, Sister Eloy. Ayan. Ang dami umakit, ang bilis. Oo nga Ayan. Mabalik nga tayo sa magkapatid ni Jeng. Sino-sino nga ba itong mga magkakapatid sa Bible? Siyempre, ang paborito ko si Martha, si Maria, at saka si Lazarus. Oo nga. Mga friendship ni Lord Jesus. May mga nakuha din ako ni Jeng Sila Cain and Abel. Abil. Si Cain and Abel, si Jacob and Esau. Si Joseph and 11 brothers. Si Moses, Aaron and Miriam. Si Peter and Andrew. Si Mary, Martha and Lazarus. Nakakatuwa naman, mga kapatid, napakalaking bagay po na sa nakaisa po natin ang ating mga kapatid, lalo na in blood, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na kami biniyaya ang magkakapatid na maglingkod sa Panginoon na magkakasama. Si Sister Jen po, ang panganay. Tapos, hindi alata. Tapos, may pangalawa po. Tapos, ang mga napasama po bilang worker sa amin dito ay ako nga po, tapos si Brother Jeremy at saka si Brother Ian. Abangan nyo po mga kapatid. May surprise po kami. Opening song namin kaming 4. So, good luck po sa amin. Thank you, na magkakapatid. Pero nakakatuwa po na isipin na sa ating buhay sa pananampalataya, nakatuwang din po natin ang ating mga kapatid sa blood. Kasi talaga namang ito po yung, di ba sabi nga yung family is the,
yun yung pinaka-smallest unit of society, pero pinakamalaking ambag sa social, sa buhay, yung sa pamilya pa lang nahubog ka na. Sabi nga, may share ko na ni Ate Jing habang naantay natin iba nating kapatiran. And happy watching po dito sa ating 60 viewers. Yes. Ayan po, sabi nga, in the family, each of us develops identity, self-esteem, self-worth, and a relationship with God. Nagiging katuwang po natin yung mga kapatid natin sa pagde-develop ng ating pagkakakilanlan, ng ating pagkatao. At the same time, ang siblings din po natin ang magpapakilala, ang nakakatulong para makilala kung sino tayo ngayon at kung sino tayo sa magiging bukas. Sila yung mga una nating katuwang. Diba, napag-uusapan naman na po natin yung about love, kasama rin po ito. Meron din ako nakita dito, dire-diretso ko natin dyan. Meron po ako nakita dito 4 principles about sibling relationship. Tuwang-tuwa po ako dito. Ma-share ko lang din po ng kaunti. Una po kasi yung sinasabing, promote sibling freedom. Promote sibling freedom, mga kapatid, not sibling rivalry. Pag sinabi kasi magkakapatid, ang laban natin lagi, ay, magkaiba edad yan, ay, magkaiba ng mga pananaw yan. Ang nakikita agad, sibling rivalry. No po. Sa atin po mga Kristiyano, ang pinopromote po natin is sibling freedom. It develops individual traits and abilities to pursue the unique call of God in life. Like Martha and Mary po. Makikita po natin siya sa Luke 10, 38 and 42. 38 to 42 at saka John 11, 20 to 44. Ito po yung nagtanong yung nagsabi si Mary kay Jesus. Tingnan niyo po si Martha. Si Martha pala nasabi tingnan niyo po si Mary. Tapos pagdating naman doon sa kabila sa John 11, nung namatay naman si Lazarus, si Martha naman. So pinakikita lang po dito na may iba't iba tayong relationship pagdating relationship kay Lord sa pagkakatawag sa atin. So hindi rivalry, actually complementing with each other. So pangalawa po nakita ko dun sa principles of sibling relationship, yung do not criticize our siblings. Ito nakakatakot pala to, mga kapatid. Paalala po sa ating lahat. Do not criticize our siblings in public, but we are to resolve our differences in the privacy of the family circle. Yung nangyari po, isa pong babala, nasa Bible po ito, mga kapatid, hindi haka-haka, hindi kwento-kwento. Yung story po ni Miriam sa Numbers 12, 1 to 5, yung, kumbaga, sige, let me use the term, yung inokray ni Miriam yung pinili ni Moses na mapapangasawa. Ayun, di po ba? Madami siyang sinabi na hindi Bakit si Moses lang ba ang kinakausap ni Lord? Ang dami niya nang sinabi. Naririnig po ng Panginoon ang bawat sinasabi nating mga kapatid. Kaya mag-iingat tayo. Kaya in return, nagkaroon ng sakit si Miriam doon at saka pinalabas siya sa kampo for 7 days. Kaya dito pinapaalalahanan tayo sa pangyayaring to sa buhay nila Miriam, ni Aaron at saka ni Moses na wag nating i-criticize yung lalo na kung ang ating kapatid ay naglilingkod sa Panginoon, di ba? So pangatlo po yung rejoice without jealousy or ill will when good things happen to our siblings. Pagka na-bless yung kapatid natin, hindi tayo dapat mainggit, magalit, magtampo, or itchapwera pa siya, di ba mga kapatid? Kasi dapat katuwang niya tayo sa kaligayahan. Kasi masashare din yung blessing niya, yung happiness niya, matatanggap mo rin. Tulad nung nangyari kila Ate Jeng, ang daming lang cakes, na-receive ko rin. Ayun, nakikain din ako. So yung mga ganong happiness, wag pagsilosan, di ba? Makiisa ka sa pagiging masaya. Tapos itong number 4 naman, let's do our best always to introduce our brothers and sisters to the Lord and build up their faith, just as Andrew introduced Simon Peter to Jesus. Nakakatuwa po yung story nito talaga. Basahin po natin yan sa John 1:40-42. Talaga pong, ayun nga, meron nga, nung pinag-uusapan namin ni Sister Jen, yun nga rin yung kanyang nakita nung pinag-aaralan namin tungkol sa mga siblings. Actually, kami pong magkakapatid, si Ipoy, si Ian, si Ate Jeng, meron po talaga kaming hindi pare-parehas na ugali. Pero kapakinabangan po yan sa Panginoon. Minsan akala natin, ganyan. Pero nakakatuwa ang Panginoon kasi hindi niya ilalagay sa waste
yung abilities, yung pagkatao mo sa paglilingkod sa Kanya, may pagkakalalagyan po ang magkakapatid. So wag po tayo magpupulaan, kundi magtutulungan po tayo para po mas lumago pa yung ating pananampalataya kasama ng mga mahal natin sa buhay. Di po ba? Kaya happy watching po kapatid ni Kuya Ray ng Karangalan. Happy watching din kay Sister Marisa Roraldo, nakapatid ni Banji, nakapatid ni Marisa, nakapatid ni Jojo. Ayan. Mga magkakapatid po sa atin, di po ba? Happy watching din kay Brother Patrick. Bisite na ang kapatid ay si Mama Ched. Si Eman. Ayan. At kay Ate Amarita, na ang kapatid naman ay si Brother Louie Belmonte. Ate Marita ba? Ay, hindi ko Nang Maguire. Ayan. At hello rin kay Brother Arnold at Sister Joy. Magkapatid po sila. Thank you, Lord. Kay Sister Joyce Ann Simulata Miranda, nakapatid ni Sai. Oo, di po ba? Thank you, Lord. Ayan. Hello daw to pretty sisters. Sino Galing kay Jenna Buyabor, nakapatid ni Jamie at James. Thank Ayan, you, Lord. hi Ninang Remy. Baka may natira pa pong cake. Jen, may natira pa ba, Jen? Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord, kasi nga po, yung napili naming topic, nabigay po sa aming topic ay sibling relationship. Alam niyo po kasi, since the beginning of time, family has been under Satan's attack. Alam naman po natin ng family, talagang, magsisimula kasi sa pamilya yung isang magandang pamayanan. So, ayaw naman ni Satan na maging masaya yung pamilya, kaya ang ginagawa niya, sirain yung pamilya. Tandaan natin, ang pinaka-purpose, primary goal ni Satan is to destroy Christians through the breakdown of families. So, yun nga yung sinasabi niya. Pag nakita po natin yung storya sa Bible, katulad ni Cain at Abel, di ba? Meron talaga silang hindi pagkakasundo. Yung sinabi niya kanina, si Joseph at saka yung 11. Brothers. Talagang, kasi nga ang purpose ni Satan, sirain yung magandang plano ng Diyos para sa pamilya. At yun ay gagamitin niya yung mga magkakapatid. Pinaniniwala kasi tayo nung una pa na there is no such thing as loving sibling relationship. Kasi kung mapapansin po natin, sa loob ng pamilya, magkakaroon ng selusan, nagkakaroon na, sabi ng kapatid, ay bakit si ate laging ganito? Alam niyo po, may kwento ko lang po, nung maliliit po kami, kasi po, ako po, mas sipag magbunot ng puti ng buhok ng mama ko. Yung pangalawa ko pong kapatid, yun po yung laging inuutusan. Ako ba nun? Si tata kasi bunso pa namin noon. Layas pa ako. Pagkadating po pagka po kasi, yung oras ng tanghal, patutulugin ka no ni mama. Si Lily nang maghugas ng plato. Ay ako tatako sa paghuhugas, kaya ang ginagawa ko maghihinguto. So pag natulog na po si mama sa kakahinguto, yan, aalis na ako. Tapos na yung hugasan. Yon. Pero lagi sinasabi ng kapatid ko, sabi niya, bakit si ate hindi naghuhugas? Ang sabi ni mama, sige, palit kayo. Ayaw naman kasi nung kapatid ko na maghinguto talaga. Mag-alis ng Yun ang uso po noong unang panahon. Unang panahon diba? Yung kay Ate Jing. Yun. So, ayaw niya. So, kaya ang nangyari, akin yung trabahong, ako yung nag-aano sa buhok ng mama ko, ay ayaw niya yun. Pero naano siya. So, makikita niyo po yung differences sa magkakapatid. Kaya nagsisimula po doon talaga, doon po pumapasok si Satan para sirain yung kaisipan ng magkakapatid para masira yung pamilya. Most families easily gives into Satan's game. It all starts with the lies that we've been believing. Yung sibling rivalry na tinatawag nila. So, laging sinasabi na sibling love is impossible because of sibling fights and rivalries. Yun yung na-inject eh. Tapos, halimbawa, yung sinasabi nilang favoritism. Siyempre, yung bata, iniisip niya, ay, favorite si yung bunso. Pero hindi niya alam na
mas kailangan ng care nung bunso kesa sa kanya. At saka yung mga magulang, kilala nila kung sino yung anak na matapang, kung sino yung anak na mahina. So hindi yun nauunawaan. Ang Satan, siya, maglalaro siya doon sa puso mo. Kaya dumarating na, nakalakihan po yun, mga kapatid. So, let us resolve and do whatever we can do today to fight this lie that is tearing families apart. May pag-asa, mga kapatid. Salamat sa mga Bible scholars. Salamat sa malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos para ma-share po natin to na wag naburahin po natin sa isipan lalo na sa mga bata, yung lie of the devil. Our mission is to support family and to foster sibling love. Kaya di ba, nung nakaraan, talagang ang dami nating correction pagdating sa relationship, sa love. Ito po yung sibling love, ipaunawa po natin sa mga magkakapatid. Kailangan po kasi natin, kasi ang magkakakampi po talaga, magkakapatid pa rin. Pero napapatunayan natin talaga yon. Mag-away man kayo sa loob ng bahay, pero pagka inaway yung kapatid, magkakakampi, di ba? So, pinatotohanan naman po ng salita ng Diyos na blood is thicker than water. Pero, bilang Kristiyano kasi, ang gagawin po natin kasi, love pa rin ang mangunguna sa mga bagay-bagay para po yung sibling relationship ay mag-flourish, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. We need sibling loving relationship kasi doon po sa Proverbs 17:17 may nakalagay po doon, B, ang sabi po doon, a brother is born for adversity. Ibig sabihin, meron po kasing insight doon na yung kapatid mo daw, kailangan ka kasi nilalang siya dahil marami siyang pagsubok na dadaanan. Ganon din sa'yo. Halimbawa, katulad naming dalawa, syempre, nung nauna ako nag-full-time, actually, nung nauna ako kasi, sabi ko, ang prayer ko noon, Lord, ikaw po ang mag-provide para sa pangangailangan ng pamilya namin since nauna po akong mag-full-time. Ang ginawa po talaga ni Lord noon, natanggap siya sa DOJ. So, yung Pero actually kasi, yung job pong iyon talaga offer sa kanya. Sa akin. Yon. So, kasi ang ano ko noon talaga, ang dealing ko na, alam kong pag pumasok ako dito, at saka yung ano namin ni Lord, na maraming gagawin si Lord sa buhay namin. So Lord, pagka ito na po yun, ikaw po ang bahalang mag-provide sa pangangailangan ng mga kapatid ko. Kasi bilang panganay po, alam po, ang heart po ang ano po ng mama ko, sabi nga, konti na lang. Magagaan na siya sa kasi nga ako nga ang naman po graduate. Talaga noon, diba? Pagka nung talagang yung magulang gustong makapagtapos yung mga anak para makatulong. Minsan ganun ang thinking ng ating na mga anak. Pero si mama naman kasi hindi gano'n ang isip kasi nga hindi pa masyadong At saka yun nga, katulad nga sinabi ni Mami Paz, baka may rami pang pinagdaanan yung nanay namin kasi nga yun yung pangarap niya para sa amin. Pero dahil po at an early age na nakakilala kami kay Lord, nakita ko sa sarili ko yung tunay na buhay na gusto niya para sa akin. So hindi po doon, talagang blines naman po ni Lord. Ang nakakatuwa, sabi ng mama ko, nung after 2 years after 3 years, siya naman yung nag-asawa, full-time din. Ilang taon ba? Kailan ako basta after. Kasi siya nga yung source of blessing na yung ginamit ni Lord para punan yung pangangailangan nung mga kapatid ko. So, ang nakita po doon, talaga, yung pagkilos ng Panginoon. Siyempre, kung ginanay mo, tapos nag-asawa rin siya ng full-time, di ba? Parang ano ba nangyari doon sa mga anak ko? Pero hindi, ang sabi ni mama noon, mag-asawa ka na lang ng worker kaysa kung ano-ano pa yung mapuntahan mo. Kumbaga, nakita niya yung good example ng naglilingkod sa Panginoon kaysa naglilingkod sa mundo. Although talagang may kanya-kanyang pagtawag sa magkakapatid at sa individual. Pero bilang nanay namin noon, nakita niya yung values sa na-promote na pag-iibigan nila ni Kuya Simple at sa naging resulta ng family nila. Kaya ang in-encourage niya ako na kasi masyado akong exposed sa sa mundo.
Kaya ang kanyang ang kanyang prayer no na mag-asawa ka na lang ng worker na tinugon naman ng Panginoon. At ang asawa ko nga po pala ay si Brother Elmer. Ayun po. Tapos, yun nga po, in times of adversity, kailangan ng kapatid mo yung tulong mo. Hindi mo dapat ipagkait yun kasi nila lang nga kayong magkapatid. Ibig sabihin, from one womb, iisang pusod, isang kaldero. So, hindi mo siya kailangang maging kaaway. Yes. Ang kailangan talaga, kaagabay mo siya in times of adversities. Yes. Kaya kailangan, andun yung loving relationship ng magkakapatid. Bagamat meron po talagang flaws, meron pong hindi pagkakaintindihan. Sabi, nagtaas na naman ang boses si ganito. Ganon. Siguro walang pera yun. Ganon yung, kailangan marami kang baon na baka at saka siguro para lang po hindi yung fire, yung hindi tayo mag-give in dun sa laro ng ating kaaway. Kailangan din po natin ng loving relationship sa ating pagiging magkakapatid for growth and training. Yun nga, kami bilang 8 magkakapatid, nakita po namin talaga yung hirap ng buhay noon. Kung paiyakan po, meron po kaming ranking sa paiyakan. Huwag ka nga naaalala namin eh. Ang paiyakan, may ranking po kami. Pataasan ng boses, meron din po. Patahimikan, meron rin po kaming ranking. Kaya 8 po kasi kaming magkakapatid. Opo. So, kaya, glory to God, 4 naman po kaming talagang thank you Lord na at sa Panginoon. At nandun naman din yung 3. Tatlo. Kasama rin naman po namin sila. Actually, hindi lang po sila talaga mas active yes. sa pero nung may prayer meeting po kasi sa Kogyo, nakaka-attend po sila kaya lang dahil sa pangangailangan po mas nauuna po talaga yung family matters, yung pagtitinda ng tinapa. Yan. Pero nag-zoom naman. Hi Ate Len, hi Meng, hi Ian. Magiging answered prayer na yun kay Ian kasi ni-request ni Pastor na kumante. Pastor gusto niya mag-solo. Yan, amen. Ayan. Kailangan, isa pa rin po, mas maganda rin po na friendship natin yung mga kapatid natin. Sa totoo lang po, minsan sa isang pamilya, mas malamang pa yung oras dun sa barkada kesa sa magkakapatid. Yung po yung maling inilagay sa ulo ng mga tao ng ating kalaban. Mas maganda pong maging friend mo, yung kapatid mo. Alam niyo po, tuwang-tuwa po ako dito. Sabi ko nga, nagkukwento kami ni Tata kanina, sabi, yung tungkol sa boyfriend. Sabi ko, alam mo, parang ang hirap paghiwa-hiwalayin ng mga bata rito. Kasi si Maggie at saka si EJ, talagang kita mo yung partnership nila. Bagamat, pag sa loob ng bahay, parang asot pusa din ba? Pero nakita mo yung nila, yung friendship. Oo, si SJ at saka si Angela, ganun din. Si Divine at saka si Jordan. Si Diana at saka si Dave. Talaga na si JB at saka si Lucas kahit magkaiba sila. Kasi iba naman yung hindi, friendship din yun. Yan yung tinatawag na hindi sibling rivalry. Yan yung sibling freedom. Yun. Yung madedevelop yung nila, yung kanilang pagkakakilanlan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, yung kanilang yung sibling relationship nila turn into friendship. Si Jolly at saka si David. Diba? Si Jolly at saka si David ang nakita nilang partner. Diba? Tag-iisang lugar din. Kaya friendship na friendship yun. Hi, Ella and Jan. Thank you, Lord. Isa pa rin po, yung sa loving relationship, nadidevelop yung service. Kuya, ikaw, sasabihin yung anak ko, example ko na lang, sasabihin Angela, ibili mo ko ng kay Sister Lisa ng chichirya. Sabi ni Angela, sige, pero ikaw maghuhugas. Diba? Pareho silang may service. Nadidevelop yung service nila. Hindi pinag-aawayan. Simple lang po yun. Pero makikita mo talaga na yung sibling relationship ay kailangan for service. Kasi, kumbaga, kailangan talaga natin yung isa't isa. Katulad po ng magkakapatid na nila Sister
Kring Kring, good evening sa inyong lahat. Yung si Sister Hasmin ng kapatid niyan, si Brother, naku, nakalimutan ko na, Jeb. Oh, yan. Yan. Tapos ito si Brother Angelito Santarinala. Ang kapatid nito, Sister Lina Santarinala. Tama, di ba? Tama, oo. Yun, shout out daw sa Batch 66, San Antonio, Nueva Ecija. Welcome to Comfy Wednesday Bible Study po, mga kapatid. Thank you, Lord. At saka yung magkakapatid ni... Sino pa ba to? Nila Sister G at saka si Sister Mai sa San Pablo, sa Los Baños. Itong magkakapatid, paborito ko to eh. Paborito namin nila Elmer itong panoorin sa gabi. Nila Sister Seiya, Noah, si Caleb. Yes. Mga kapatid, panoorin niyo po sila palagi. Nakakatuwa po yung kanilang kantahan at pag-share ng Word of God. O, diba? Complementary po talaga silang tatlo. Sumisigaw-sigaw pa po si si Caleb eh. At saka yung facial expression ni Caleb, matutuwa ka talaga. Yes. Hi, Mami Net Mercado. Good evening po. Thank you, Lord. Batiin naman natin yung ating mga kapatid. Si Essie. Si F. Ayan, no? O nga pala yung ating mga taga-Japan din, di ba? O, isama na muna natin sila, ang magkakapatid na Mercado, dahil nabati ko na si Mami Net. Hi, Mami Net! Si Jam, si RJ, si Essie, si Cory, at saka si F. Ayan. Nasa iba't ibang lugar po sila. Paranaque, Quezon City, Korea, Japan. Ayan. Hello po sa inyo. Hi, Sister Lisa Pangilinan. Ayun. At saka po, di ba si Mami Net Mercado? Kapatid naman niya sino, Tijeng? Si Sister Linda Lavilla na nasa Amerika nag-share na po ngayon. sa Amerika. Ayan. Magkakapatid po yan. Di po ba? Ayan. Sino Thank pa? you, Lord. Hi din kay Brother Julius Bukaw ng ating San Fabian Outreach. Sister Rosie Magtibay ng Nasugbo Outreach. Ayan. Thank you, Lord. Hello po kay Ninang Remy, kay Pastor Oying po, at kay Ninang Nilda, kay Pastor Fred, kay Mother, kay Pastor JB at kay Sister Cora, kay Pastor Ray, mamaya po. At siyempre po, hi Tita Ria, Pastor Alex. Thank you, Lord. Good evening din po sa mga taga Isabela Outreach, si Madam Norma Lacambra, Sister Melinda Balila, Sister Lita Derada, Sister... nakalimutan ko na, Lord. Yung kapatid nila, Sister Linda, si Sister Bariwan, Nida Bariwan. Good evening po sa inyong lahat and happy watching po. Ready na po ba mga notebook natin, mga kapatid? Ayan. Thank you, Lord. Hello rin po kay Sister Fenara. Opo, may birthday pa po. Sandali lang po. Hi, Mami Eva Villanueva ng San Pablo. Good evening po. Ayun po, kapatid po ni Nanay Eva ay si Sister Nori, Sister Choli, ayun po. At ang kanilang mga anak, sila si Vera, Sister Vera, Sister Kay, Brother Don. Ayan. Tapos yung mga apo rin po ni Mami Eva, di ba? Talaga pong nagagamit din sa music ministry, sa children ministry. Talagang iba-iba po yung pagkakatawag sa ating mga magkakapatid. Kaya, iyon po ay ating actually, palawakin. Pagka kasi may nauna na sa gawain kay Lord, susunod yung mga kapatid, susunod yung pamilya. Kasi sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. So, ibig sabihin talaga po mga kapatid, we are called para po magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya sa presensya po ng ating Panginoon. At yung bagong buhay mo kay Kristo, na nauna ka, yun ang magiging liwanag sa pamilya mo. Kaya po tayo sa Comfy Family, kaya nga po naging Comfy Family, dahil talagang yung cordon, kumbaga, tali. Oo, taling-tali na talaga. Alam niyo po, nakakatuwa po dito kasi, ninong namin sa kasal. Tapos, kumparid namin kasi kinuha din ninong sa kasal.
Yun, mga ganun po yung relasyon. Kung baga yung cordon talagang hindi mahihirapan kang anuhin yung relationship kasi sobra pong malalim yung pagiging siblings nating lahat dahil sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil dyan, Brother Robert, kumusta ka na? Punta ka na dito. Brother Robert Ogalde, hello sa'yo. Ayan, si Brother Rick Orias. Good evening at po. Sister Karen Beltran, kapatid ni nila Alan Beltran. O yan po, talaga nakakatuwa po ang Panginoon para sa atin lahat. Ayun, hi Sister Dudes! Hi Dana, ito yung aking mga hinahanapan po natin na hindi naman. Good evening. Hi Dudes! Ayan. Good evening din kay Sister Rachel na nasa Japan. Siya po ay from Andres Prayer Group. Good evening po. Kasama na rin po yung mga kapatiran nating nasa Japan. Ay, nakauwi na pala. Sino ba nakauwi na? Sila, Sister Rose, tsaka si Sister Marisa. Sister Marisa. Oo. Ayun. Meron pa isa. Sila mag-asawa ni Gatmaitan. Sister Gina. At saka Brother Romel. At saka si Andrea. Good evening. Good evening. Ayan. Dahil dyan, yung anak ni Sister Marisa may birthday si Tetsuro. yung eldest. Yung Tetsuro eldest. So, batiin na Ochiem. natin yung mga may birthday ngayon. TJ. Happy birthday po sa ating mga kapatid. March 3. Nakakatuwa po si Lord. Ang dami pong may birthday ng March. Happy birthday po kay Sister Grace Kapispisan. Happy birthday. Birthday, kapatid. Sister Jeline Abanilla ng ating Laia. Sister Marie Cris Kayana ng ating Tamayo Prayer Group. Emma Villanueva sa Pililia Rizal, Relisa Andres sa Andres Prayer Group, Sally Cruz, happy birthday. Nakita ko nanonood ka. Brother Eric Cuevas ng Cuenca. Brother Jojo Magpayo, happy birthday. Brother Ramil de Luna sa Illinois, Brother Fred Tabara sa Davao, Brother Tony Cabello sa Tamayo. Kapatid tatay yan ni Sister Tess Mercado na nasa Hong Kong ngayon. At yun, happy anniversary din kay Brother Jay and Sister Levi Licaro. Sabi nga, the best husband daw para kay Sister Levi. Totoo naman. Happy anniversary mga kapatid. At saka kay Brother Jim and Sister Ko. 37 years na po sila. At si Brother Onin and Sister Grace Kapispisan, happy anniversary. Ang ganda ng greetings ni kanina, Cyrus dito sa nanay at tatay niya. Ayan. Kaya kantahan natin Jam dahil marami sila. Saka na yung kanta namin. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday mga kapatid! Happy anniversary din po sa inyo. Ayan, thank you Lord. Bago po ito ay magsimula, basahin ko lang po ito sandali. Ito pong, sabi nga po rito, all scripture involves relationships, both with God and with our fellow human beings. Sabi nga po sa 1 John 4:7-8, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love God does not know God, because God is love. So tawagin po natin si Sister Jen para po sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming nasa langit, salamat po Panginoon sa araw na ito na muli po kami ay pinagtipon mo dito sa virtual Bible study, Panginoon, na alam po naming nakakaabot sa maraming lugar at ikaw po ang nag-orchestrate para po kaming lahat ay magkaisa sa oras na ito sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa oras na ito na ikaw po ang manguna sa aming lahat, lalong-lalo na po Lord sa pag-render po ng
awit at papuri sa iyo, Panginoon. Ganon din po, Lord, hinihingi namin ang wisdom para po sa pag-aaral namin sa gabing ito at gamitin mo po ang lahat na magsasalita upang mag-minister po sa aming lahat ang iyong mga sasabihin, Panginoon. At kami pong lahat na makikinig, Father God, bigyan mo ng pusong malinis upang matanggap po namin ang karapat-dapat na salita mo para sa aming buhay. Ganon din po, Lord, samahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang ang lahat ng magaganap sa aming Bible study ay magbigay ng luwalhati sa iyo. Muli po, ang papuri at pasasalamat ay lagi naming ibinabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, mga kapatid, handa na po ba kayo? Tawagin na po natin ang ating music ministry. Thank you, Lord. Okay, magandang gabi po sa ating lahat Good and evening. welcome to our Wednesday Bible Study. Tawagin na po natin ang ating mga kasambahay, ang ating mga kaibigan, text na po natin ang ating mga kapitbahay at sabihing oras na pang tayo'y makinig ng salita ng Diyos at magbigay papuri at pasalamat sa Kanya. Yan, tawagin natin si Minister Andy. Good evening po sa lahat mga kapatid, sa lahat pong nanonood mga kapatid. Nais ko rin pong batiin ng mga kapatiran natin, yung mga prayer meetings po natin, yung prayer meeting po namin online every Monday sa Mahogany Prayer Group. Kapag naman po Thursday sa Mosquera Prayer Group. And then Saturday po ay nadoon po ang Katandala and San Pablo City. Kumusta po sa inyo lahat mga kapatid? Thank you, Lord. Hallelujah. Good evening. Binabati ko rin ang aking mga mahal sa buhay, ang Manggahan Prayer Group, tsaka ang Brookside Prayer Group. From North, East, West, South, at mula hanggang sa ating mga taga-ibang bansa, magandang gabi para sa inyo. Hallelujah, hallelujah. O kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo'y magalak at ating ipagdiwang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po umawit sa Panginoon. Handa po ang ating puso sa ating pagsamba at papuri sa Kanya. Take it away. Thank you, Jesus. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, but no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, but no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, 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 amazing. My God is amazing. Awesome, wonderful, almighty is our God. Come and see, come and see, come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Wait on Him. Come and see, Come and see. the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. Everybody, no eyes have seen, no ears have heard, but no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, but no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, amazing, amazing,
last time. Amazing, amazing, amazing. My God is amazing. Awesome, wonderful, wonderful, almighty is my God. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart, with all my heart, with all my heart. Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon, ang Diyos na kamangha-mangha sa kanyang mga gawa, ang Diyos na inaasahan natin sa panahon ng pangangailangan sa ating panghihina. He is there for us. He never left us. He never forget us. So let's offer ourselves tonight to our Lord. Total surrender to an amazing God. Always sing of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, and your faithfulness is as permanent
without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship, I will sing, I will worship, I will sing, I will worship the Most High Glory to God, glory to God. We will sing, we will worship the Most High God. Glory to God. Amen. Good evening again, mga Comfy family, mga kapatid kay Lord dito sa Pilipinas at sa ibang dako ng daigdig.
tayong lahat, ako ay blessed din ako habang kanina binibigay ng magkapatid yung uri ng pag-ibig. Ano? Ngayong gabi, anong uri kaya ng pag-ibig ang pag-uusapan natin? Ano, ha? Hintayin natin mamayang konti sapagkat na halos isang buwan natin ito, mahigit na walang katapusan kasi ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng Diyos na talagang ipinamalas sa atin. Una, kung mahalaga itong mga talatang ito na scripture na yung pag-ibig na demonstrated by our Lord Jesus Christ sa 1 John 3:16. By this we know love, that He laid down His life for us. Sa Romans 5:8, God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. At dito sa John 15:13, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Yan ang ginawa ni Jesus Christ. The supreme love made visible in Jesus' death on the cross and the perfecter and finisher of our faith. Ngayong gabi, again, bago yung, alam nyo, si fellow elder at mamayang konti, napakahalaga kung anong uri ng pag-ibig. Ano? Siguro itanong ko lang sa inyo yung, how do we know if we love Jesus? Ayan. So the question is, how do you know that you love Jesus? O, sige. Habang hintayin natin mamayang konti yung pagtuturo, di ba yung mga pag-ibig sa ating kapwa-tao, sa magulang, sa opposite sex, sa magulang, anak, sa mga kaibigan. Ngayon naman, how do you know if you love Jesus? Siyempre lahat tayo, we will say, I love Jesus. How do you know that you love Jesus? Mamayang konti yan. Ano lang, kanina lang yung pinag-usapan ng magkapatid. Ang tawag nga doon ay sibling love. Pero how about this? Loving your sibling. So, gawin natin. Kasi yung sibling love, how do you love or love your siblings? Kung sabi nila, Sister Jen, Tata, 8 sila. Kami, 12. Ano kaya yung kukunti lang, mas malabang bang mamahal mo yung siblings mo? Kung ang dami nyo, pwede pa bang malove mo yung siblings mo? Kaya sibling love, napakahalaga nung ibinigay ng 4 na principles, mga kapatid. So, love your siblings. There are times na we recede. There are times na we ignore. There are times na even nanineglect. There are times na you become callous in your feelings towards your siblings. For whatever reason. There are so many reasons, di ba? So, those reasons ay maging reasons na lang. Reason to love. Paano nga ba? No? So, kung meron pa, ang pinakamaganda nga, sabi nga nung magkapatid, katulad nung ginawa ni Andrew, dinala niya si Simon Peter. Sino pa ba sa mga Bible? Yung magkaibigan, di ba? Sino ba? Si Nathaniel, may dinala rin siya eh. Doon sa mga Pero nung sabi nga nung dalawang magkapatid kanina, si Joseph, tapos ang nangyari naman, alam niyo naman ang buhay ni Joseph, ano? Pero it was allowed by God. Pero sabi niya, kung ninanasa na kasamaan, pero ang Panginoon Diyos, tinurn niya ito into blessing.
So, yung sibling love, mga kapatid. So, sibling love, love your sibling. So, yun ang So, we can start now. Kung meron bang mga, pwede mo nang i-text ngayon, pwede mo nang, yung pinaka mahirap na 3 salita na hirap magbigkas ang mga tao. Alam niyo kung ano yung parang ang hirap na sabihin? Ano kaya yun? Oo. Click the butter. Oo. Ang hirap ng 3 na yun. Gusto niyo sabihin ko, wag na. Kayo na lang mag-discover. I-text niyo na lang kung ano yung 3 salita na to. O ngayon, ito ngayon ng ating fellow elder. So yung question ko nga, how do you know na mahal mo si Lord? Really? Mahal mo ba siya? So, ito na si Pastor Ray na ibabahagi sa atin kung paano natin talagang makikita sa ating sarili, pare-pareho na we really love Jesus. Si Pastor Ray. Good evening, everyone. Sa lahat po ng ating nakikinig sa atin at nanood sa atin, welcome po sa ating Wednesday Bible Study. May the peace of the Lord and the love of the Father be upon us all. Amen. Hallelujah. Ang ating pong topic sa gabing ito is about love for the flock, ang pagmamahal sa kawan ng Diyos. At ang ating reading ay matatagpuan sa 1 Peter 5, 1-4. 1 Peter 5, 1-4 at ating pong babasahin sa NIV. Pakibasa. 1 Peter chapter 5 verses 1-4. New International Version. Verse 1. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings who also will share in the glory to be revealed. Verse 2. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Verse 3. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Verse 4. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Hallelujah. And let us pray. Father God, we thank you for giving us this opportunity to be with you tonight and to hear your words and instructions. May you bless the reading of the word, guide us, teach us, and we, your servants, are listening. In Jesus' name, Amen. Purihin po ang Panginoon. Ito pong ating topic ay may kaugnayan sa ating lesson tuwing umaga. It's about discipleship training. And as the disciple, the only main reason of serving is love. Sa Bible, maraming figures of speech ginamit para i-describe ang ating relationship between God and man. Nandiyan yung makikita natin. We as the church is the body of Christ, and Jesus is the head. Nandiyan din po yung husband and wife relationship. Nandiyan din po yung father and son relationship. And now, merong sheep and shepherd relationship. We are His people. We are His flock. He is our shepherd. He is our guide. He is our provider. Ngayon, bakit mahalaga ang love sa paglilingkod natin? Sapagkat we need a lot of patience, a lot of kindness and goodness. This is the definition of love. Kasi sabi ni Paul in 1 Corinthians 13, even if I speak the language of angels, and if I have no love, I am like a noisy gong. Maaaring mahusay tayo mangaral, mahusay tayo magsalita. Kung wala naman po tayong pag-ibig, ay wala rin, balinada rin po. I may have faith that move mountain, but if I have no love, I am nothing. Kaya mahalaga ang love.
Sa 1 Peter 5 verse 2 and 3, sa ating reading kanina, sabi diyan, serve not because you must, but because you are willing. Ibig sabihin, hindi tayo napipilitan. Malaya, kusa, freely we serve because you're happy in serving. Yun ang ating kagalakan. At sa verse 3, not lording over, but be example to the flock. Love is not proud, but humble and meek. Sabi nga ni Brother Simple, Pastor Simple, nakahanda kang gawin kung ano ang pinag-uutos, maging gawin ang menial job. So, halimbawa, kung ikaw ay isang ama ng tahanan, as a shepherd of their home, if you rule in tyranny, malupit ka sa mga anak mo, sabi mo, anak, this is my house rules. Kinakailangan sundin niyo ito. Kapag hindi niyo sinunod ito or else, hindi ko na kayo mag-anak. Itatakwil ko kayo. Wala kayong mamanahin sa akin. So the children may obey, but out of fear of losing their blessings. Kaya napipilitan lamang ang pagsunod. There is no peace, there is no joy, there is no freedom, because there is no love. Marami pong Kristiyano mga ganyan. They serve God out of fear of losing their blessings, fear of losing their inheritance, fear of losing salvation. Sabi nga po ng mami, we don't serve to be saved. We serve because we are already saved. We are already saved. Ligtas na tayo kaya tayo naglilingkod. Kaya malaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, fear and joy cannot operate together. Hindi po pwede magsama ang fear at ang joy. Kapag may fear, wala kang kagalakan, wala kang freedom. But love and joy can exist in harmony because there is love and the result there is peace. Kaya joy, love, and peace exist in harmony. Sa 1 John 4:18, love casts out all fear, and there is no fear in love. Kaya mahalaga ang love sa ating paglilingkod. Maging si Jesus, sabi ng Bible, serve by being as example to the flock. Si Jesus ang nagsabi, I came not to be served, but to serve. And He did it by example. Kaya pinakita niya, He washed His disciples' feet. And eventually, He laid down His life on the cross for His friend. And that is the greatest love that He can give. Tayo man po mga kapatid ay dapat must live as an example to the flock. Lalo na po sa mga beginners at mga outsiders. Bakit? Kasi tayo po ang kanilang binabasa. Hindi dahil sa wala silang Bible at hindi po dahil sa sila tamad magbasa. Pagkos naghahanap sila ng halimbawa. Naghahanap sila ng proof as an example kung tayo ay totoong Kristiyano. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, saan ba natutunan ni Peter itong mga instructions na tinuturo niya? Buksan natin ang Bible sa John 21:15-17, NIV. John 21:15-17. At ito po ang ating mababasa. John 21 verse 15-17. New International Version. Verse 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Verse 16. Again Jesus said, Simon son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Verse 17. The third time he said to him, Simon son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Purihin po ang Panginoon.
Ito po yung nangyari sa isang dalampasigan after ng resurrection ni Jesus Christ at before His ascension. Peter and other disciples went back fishing, pero wala po silang nahuli kahit isa. Pero naghimala si Lord nang sinabi niyang, ihagisin niyo ang lambat sa kanan, at nahuli nila siksik-lilit maapaw. At na-recognize ni John na si Lord John. So lahat sila nagmamadaling lumapit, tumabi sa dalampasigan. So right after that, sa verse 15 to 17, Jesus asked Peter 3 times, Peter, do you love me? Bakit 3 times na tinanong ni Lord dito? Walang ibang dahilan, mga kapatid, kundi nais niyang tulungan si Peter na makapanumbalik sa dati niyang kalagayan. He would like to reinstate Peter. Note, ito pong tanging duty ng isang shepherd to help the fallen sheep back to its feet. Mananghihina, mga napilay, mga nagkasakit, tulungan sila makabalik muli sa dating kalagayan. At hindi para i-condemn, hindi para pahiyain, because para tulungan makabalik. Si Mami nag-share nung minsan, sabi daw ni Brother Bart, si ganito, pauwiin mo na yan. Hindi pwede maging disciple yan. Sabi ng Mami, sabi takip ng ilong, pwede pa yan. To emphasize the unconditional love of God. So the duty of the shepherd is to help the fallen sheep back to its feet. Ngayon dito, si Peter at that time, feeling so terribly guilty. Guilty siya. He felt guilty because he was guilty. Yang hiya siya. Hindi siya makatingin ng diretso sa Panginoon. But what Jesus did, He did not put him to shame. Hindi po siya pinahiya. Hindi po siya pinagalitan. At hindi po siya sinumbatan. He simply asked Peter, do you love me? Sabi ni Rick Crondell, these are very simple questions, but most profound. Pag sinabing profound, malalim ang dating. May pinapaabot. At sinabi naman po ni Oswald Chambers sa kanyang aklat, it was a piercing question. Piercing means tumatagos, tumutusok, tumitimo sa kalamnan. Sabi ni Oswald Chambers, ang Word of God can inflict more pain, more hurt on us, more than sin can do. Bakit? Sapagkat ang kasalanan nagpapapurol sa konsyensya ng tao. In fact, pinapasarap nito at yan po yung trap ng demonyo. If you remember Hebrews 4:12, ito po nakasaad. For the Word of God is living and active, living and powerful, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing souls and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitude of the heart. Yan po ang Word of God. And I believe na wala pong taong maaaring mag-Kristiyano o maaaring ma-born again na hindi dumaan sa spiritual surgery ng Word of God. Lahat ay dumaan sa spiritual surgery. It is through the Word of God that Christians are transformed, separating us from sin, from darkness, and make us His children of God. Sa John 1:12. Kaya tama ang sabi naman ng Mami, ang Word of God ay parang tabak na magkabilang talim. Pagamat ang isa'y tumutusok, sumusugat, humihiwa, at masakit, mahapdi. Ang isang talim naman po ay nagpapagaling. There is healing because there is love, there is acceptance, and there is forgiveness of sin. Yan po ang nagagawa ng Word of God. Now, if love is the main motive of serving God, saan tayo huhugot ng pag-ibig? Remember, there are two kinds of love. Una, love of God, which is unconditional. Pangalawa,
Love of man, which is worldly and conditional, limited. If we depend on human love alone, self-effort, we will be exhausted. Madali ka mapundi, madali ka maglobat, madi-discourage tayo. Ang worldly love ay ganito, limited. I love you before, but now no more. Kaya marami pong naghihiwalay, maraming nagdi-divorce. So ang tanong, saan tayo huhugot ng pag-ibig para sa ating flock? Ang katugunan ay makikita natin sa 1 Peter 4:19. 1 John 4:19. 1 John 4:19. Ang sabi, we love because God first loved us. We love because He first loves us. Sa makatuwid, hindi tayo ang unang umibig, because Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya tayo natutong umibig sa kapwa, umibig sa Diyos. Therefore, we draw love from God. And paano? Ganito. The more we feed ourselves with the scriptures about how much God loves us, the more we grow in His love. Ulitin ko. Habang tayo po'y nag-meditate, we feed ourselves with the scriptures about how much God loves us. The more we grow in His love, the more we become passionate and devoted to Him. Kaya yun ang ating kailangan sa pagsiserve. Halimbawa po, si Paul. Saan ba siya humuhugot? Saan ba siya kumukuha ng strength at passion to serve God? May nakita ko dito sa isang talata. Sa 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 16. At ating pong babasahin. 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 16. Ito po nakasaad. Ito ang experience ni Paul. I thank Christ Jesus our Lord, who have given me strength. So sabi niya, doon siya umugot ng strength sa Lord. That He considered me faithful, appointing me to His service. Verse 13, even though I was once a blasphemer, a persecutor, and a violent man. So nagunitan niya, humugot siya ng strength sapagkat tinuring siyang faithful ng Lord at binigyan pa siya ng appointment na mag-serve sa Lord. So sabi niya, bakit? Kasi ako'y isang blasphemer, ako'y isang persecutor, kaaway ng Diyos at violating tao. But what? I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Bagkos ang ginanti ng Diyos ay kinhabagan siya sapagkat siya ignorante at wala pang faith noon. Ang faith niya sa Diyos, he was so sincere, but sabi niya, I was so sincerely wrong. Sa verse 14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. So nakita niya kay Lord, yung grace, yung faith, yung love na ibinuhos sa kanya ni Kristo. Verse 14, and here is a trustworthy saying that deserves full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. At ang dugtong pa niya, of whom I am worse. So nakita mo ba yung kanyang pagpapakumbaba? That Christ Jesus came unto the world to save sinners, of whom I am worse. Nakita niya ang kanyang kawalan, ang kanyang kasamaan. Verse 16, but for that very reason, I was shown mercy, so that in me, again, sinabi na, the worst of sinners, Christ Jesus might display His unlimited patience as an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Verse 17, and to God be the glory. So si Paul, habang nagme-meditate siya kung paano siya tinawag ng Lord, paano siya pangitaan ng kahabagan, ng grace, ng love, at ng faith, doon lalo siyang maalab sa kanyang pagmamahal. Kaya nagunita niya ito. Doon siya humugot ng lakas. Kaya
meron siyang passion for serving the Lord. The more we meditate on Christ's love for us, the more we grow in our love and strength to serve the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya si Pastor Alex, ganun lagi ang panawagan sa atin. Sabi niya, ang encouragement niya sa atin, kaya naman, pwede naman tayo mag-serve ng Lord with passion. Pwede tayo magmuha ng righteous life, righteous living, holy living. Bakit? Because God is with us. He is helping us. God is enabling us to do His will. Siya nagbibigay sa atin ng empowerment. Because Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ulitin ko, Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Siya nagbibigay sa atin ng tulong at willingness to do the will of God. At Romans 5:5, walang imposible. Isa pang dahilan, Romans 5:5. This hope does not disappoint us because God has poured out His love. Ano daw po? God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. So kapag nasa atin ang Holy Spirit, kasama roon ang pagbuhos niya ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso. So sa Kanya po nagmula ang ating pag-ibig. We love because He first loves us. Si Oswald Chambers, sabi po niya, more often, kadalasan, as a disciple tayo, we consider what we do for Christ as Christian service. But to Christ, Christian service is to be what we are to Him and not what we do for Him. Ulitin ko, to Christ, Christian service is to be what we are to Him, not what we do for Him. Kaya in essence, kapag nung tinanong ni Lord si Peter, do you love me? In essence, ito ang ibig niya sabihin, Peter, ano ba ako sa iyo? Mahal mo pa rin ba ako? Tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Pag sinabi mong yes, feed my lamb, feed my sheep. So dito, pinapakita ni Lord na ang discipleship is based only on our devotion to Christ and not by following after particular belief or a cause. Hindi dahil sa meron tayong magandang simulain, feeding the hungry, visiting the poor, or yung ating 2 Timothy 2:2. So sabi ni Oswald Chambers, even our Lord Jesus Christ, His primary obedience was to the will of the Father and not to the needs of the people. Then the need of saving people was just the natural outcome of His obedience to the will of the Father. So yun pong pangunahin niyang obedient, ang masunod ang kalooban ng Ama. Yung pangailangan ng kaligtasan ng tao was just a natural outcome sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Tunghayin natin ang Matthew 26:39. Matthew 26:39 sa prayer ni Jesus sa Gethsemane. Ito sabi niya, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. So ang panalangin niya, kung maaari po, maalis itong saro ng kahirapan. Ngunit hindi ko kalooban ang masunod, kundi kalooban mo. So ang will ng Father, ang obedience ni Father was first and foremost. Philippians 2:8. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even to death on the cross.
So dahil sa kanyang obedience to the will of the Father, kaya niya nagawa harapin ang cross, ang kamatayan sa cross. That is discipleship. By loving His flock. So, paunahin ang pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. So, in conclusion mga kapatid, in summary, ito sa summarize natin John 21, 14, 15 to 19. There are 3 ways to show our love. 3 bagay. If we love Jesus, say it. Confess it. Gustong-gusto ni Lord na marinig na mahal mo siya. Bakit? Because love craves on expression of love. Pag sinabing craves, ang pag-ibig ay laging nananabik na marinig ang ating tinig na na-express natin ang love sa Kanya. So if we love Jesus, express it. And Jesus loves it. Kaya dito, 3 times, hindi siya kontento sa isa lang. Peter, do you love me? Hindi siya kontento sa isa lang. 3. Pangalawa, if we love Jesus, we should commit to Christian service. Kaya ang sagot niya lagi kay Peter, feed my lamb, tend my sheep, feed my sheep. We must commit to a Christian service. Pangatlo, if we love Jesus, we should continue to trust Him. Yan ang kanyang sinasabi sa verse 19. Jesus said, even unto the times of difficulties, trials and testing, even up to death, sabi niya, follow me. So if we love Jesus, we must continue to trust Him because faith is trust. Faith is the unreserved trust in God, that God is going to fulfill all His promises written in the Bible. That is trust. That is faith. At merong bonus. Ito yung bonus. Extra na po. Hindi lamang 3. Pang-4. If we love Jesus, don't fail to like and to subscribe sa ating GMJ. Gusto ni Lord John. God bless you. Let us pray. Diyos naming Ama sa langit, lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Salamat sa salitang aming narinig. Nang paglilingkod ay base lamang sa pag-ibig sa iyo at sa iyong kawan. Salamat po, Panginoon, na kaya kami umibig ay sapagkat kayo po ang unang umibig sa amin. May we continue to dwell in your love by your grace. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.